and set at liberty them that are bruised. Luke chapter 4, verse 18. Makikita po natin dito, itong saviors sa New King James Version Bible or deliverers doon sa NIV Version Bible. Ito po'y binubuo ng maraming mga lalaki at babae. Ito po ang maraming lalaki at babae na pupunta sa Mount Zion. Yung sabi rito, then saviors or deliverers shall come to Mount Zion. Mount Zion symbolizes the throne of God, the presence of God, the righteousness of God, the holiness of God, the authority and power of God, the anointing power of the God. Mount Zion represents or symbolizes many attributes of the living God: holiness, righteousness, anointing power of the Holy Ghost, knowledge and wisdom of the living God. Hallelujah! At ito ay sumisimbol rin sa throne of God, the seat of power of God in heaven. Pupunta raon ang mga anak ng Diyos at kukuha ng kanilang kailangan at pupunta ngayon sa mountain of Iso to judge the mountain of Iso or to govern the mountain of Iso, and then and only then the kingdom shall be the Lord's. Hindi natin mararanasan ang model prayer ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 10, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Lahat ng iyan ay maging rhetorics, lip service ng mga religious people kapag hindi nakakita ang Diyos ng mga lalaki at babaeng may passionate love for God at merong passionate love for the people, for the nations. Naghahanap ang Diyos ng saviors, naghahanap ng Diyos ng deliverers, naghahanap ng Diyos ng maramihang mga lalaki at babae. Hallelujah! Natatanggap ng karunungan, ng kapangyarihan, ng kabanalan, ng katwiran, ng kagitingan ng Diyos mula sa kanyang trono. And then He will go to govern or to judge Mount Iso or the mountains of Iso. Ang ibig sabihin ng mountains of Iso, the mountains of Iso symbolized by wickedness, unrighteousness, injustices, immorality, corruption, poverty, sicknesses, all the works of the devil, moral bankruptcies, lahat ng iyan ay makikita ninyo. Saviors and deliverers will get the authority and the power and the wisdom and the knowledge and the holiness and righteousness from the King's throne, and we will go to the mountains of Iso to judge, to govern, to judge, to destroy the works of wickedness, the works of unrighteousness, the works of corruption, the works of poverty, violence, and all works of the devil. Tandaan niyo ang sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10, the thief, referring to Satan, cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I came to give life and have it more abundantly. Hallelujah. John chapter 10 verse 10. Kaya sabi ng 1 John 3:8, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Gusto ko lang hong bigyan din sa inyo, minsan lang tayong mabuhay sa ibabaw ng lupang ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, kung hindi tayo mamatay agad and by faith, kung sinabi ni Ninoy Aquino na isa sa mga hinahangaan kong bagong bayani ng ating bansa, it is worth dying for the Filipino. Gusto kong sabihin sa inyo at matagal na namin sinasabi ito, nila Attorney Monching sa Amerika at maging ng leadership ng PJM, it is worth not dying for only, it is worth living for the Filipino people. It is worth living for the Filipino. Yung iba kasi dahil sa hirap ng buhay, yung iba kasi dahil sa hirap na dinadanas ng buhay, wala nang makitang pag-asa. Gusto na nilang mamatay. Gusto na iba nagsusuicide. Gusto kong sabihin sa inyo, may pag-asa tayo. May pag-asa ang bawat Pilipino. May pag-asa ang bawat pamilya. May pag-asa ang bawat syudad. May pag-asa ang bawat bayan. May pag-asa ang bawat probinsya. May pag-asa ang bansang Pilipinas.
Because the Philippines is a prophetic nation. The Philippines is destined to be the wealthiest nation here on earth, especially in Asia. Hallelujah. This is the prophetic destiny released by God for the Philippines. Catching the vision towards national transformation. Ang national transformation ay binubuo ng mga major reforms and changes and transformation sa 8 pillars of the society, in every pillar of the society. Pagbabago sa pamilya, pagbabago sa simbahan o iglesia, pagbabago sa pamahalaan, pagbabago sa ekonomiya, pagbabago sa media, pagbabago sa arts and literature, science and technology, education, pagbabago sa sports and culture, pagbabago sa lahat ng pillars of the society of every nation. Magkakaroon ng transformation, ng pagbabago. At yun po ang susi para maranasan natin ang kingdom of God here on earth as it is in heaven. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Amen. The saviors or the deliverers will go to Mount Zion. Lord, I need a personal encounter with you. Si Jesus na namatay dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating sakit karamdaman, dahil sa ating kasamaan. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Listen carefully, please, bago ko magwakas, gusto kong bigyan din ito. Iahabol ko po ang 2 Corinthians 5:21. Jesus Christ, who knew no sin, was made sin for you and me, so that you and me who are sinners can be made as the righteousness of God in Christ Jesus. Si Jesus na walang kasalanan, ginawang kasalanan ng mamatay sa krus ng Kalbaryo, idinagan sa Kanya ang lahat ng past, present, and future sins of humanity upang tayo na makasalanan ay matubos sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan at maging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kapag si Jesus ay tinanggap natin bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas at Diyos ng ating buhay, ang sabi ng John chapter 1 verse 12, but as many as received Jesus, to them gave He the rights to be children of God, even to those who believe it in His name. Dapat ang tumatanggap lamang kay Jesus, sila lamang ang pinagkakalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya sabi ng 1 John chapter 5 verse 11, this is God's testimony. He who has the Son of God has life, and he who does not have the Son of God does not have life. This is being written so that you will know that you have the eternal life in Christ Jesus, in the begotten Son of God, so that you will believe on His name. Sa Tagalog, 1 John chapter 5, verse 11, up to verse 13, itong testimonyo ng Diyos, ang kinaroroonan ng anak ng Diyos, hindi relihiyon, walang pakialam ang Diyos kung ikaw man ay protestante, katoliko, o iglesia ng kahit sino, walang mahalaga sa Diyos kung hindi relasyon. Mahalaga ang iglesia, pero ang iglesia, anumang klaseng iglesia, ang ibig sabihin ng iglesia, church in English, the called out ones, yung mga lalaki at babaeng binili ng dugo ni Jesus, yung pong ibig sabihin ng iglesia, it is not a building, it is not a sect, it is not an organization, it is not a religion, it is the assembly of genuine people of God purchased by the blood of Jesus. Yung pong ibig sabihin ng tunay na ecclesia, the called out ones. At hindi mahalaga sa Diyos kung ikaw ay protestante, o ikaw ay evangelical, o ikaw ay Catholic, o ikaw ay nasa ganitong relihiyon, o iglesia. Matagal kong sabihin, magmiyembro ka man ng JIL, sumampi ka man sa JIL Church na walang itinataas na relihiyon, sa impyerno pa rin ang punta natin kapag hindi tayo nagkaroon ng tunay na relasyon kay Jesus na nagsabing siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. John 14 verse 6. Jesus emphatically said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me.
to the millions of televiewers in America, in Asia, in Europe, all over the world through via satellite.